Garden, magandang araw. Welcome to June's Home Gardening. Today po, ibabahagi ko sa inyo ang paggawa ng manure tea. Ito pong nasa harap nyo ay cow manure. Ito po ay vermicast. So, pagsasamahin ko po silang dalawa at sila ang gagawin kong manure tea. Bago po ang lahat, inaanyayahan ko po muna kayo na mag-subscribe sa aking channel at pakipindot na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa mga parating kong videos. Tara kahardi, umpisahan na natin. Okay po, ito po yung gagamitin ko sa ating manure tea. This is cow manure. Kailangan po ang gagamitin nating cow manure ay yung tuyong-tuyo na, kagaya nito. At pag inamoy mo, amoy lupa lang siya, wala siyang amoy. At wala ka na rin makikitang insekto. Tuyong-tuyo na po ito. Pinatuyo lang po sa araw. At maglalagay din ako ng kaunting vermicast. So itong cow manure galing sa dumi ng baka. Ito namang vermicast ay galing sa dumi ng uod. At ihahalo lang natin sa tubig. This is approximately 15 liters. Pero wala na po tayong ratio rito. Dahil organic at natural naman to. Organic fertilizer. So, hindi na po natin kailangan mag-ratio. At ating pong hahaluin. Ito po ibababad natin sa loob ng 24 hours or 1 day. Ang titignan lang po natin dito yung kulay ng tubig. Kung kumulay na ba yung cow manure at yung vermicast. So yun lang po ang titignan natin. Kung medyo kulang pa sa kulay, dagdagan nyo na lang ng cow manure at saka ng vermicast. Pero sa tantsakong ito, kulay na po ito kinabukasan. So i-dilute lang natin to for 24 hours. Ngayon po, kung wala naman kayong cow manure sa lugar nyo, alam ko meron pong mabibili sa online nito eh. Process na. Kumbaga tuyo na siya at powdered na. I-try nyo na lang online o kaya mag-search kayo sa Facebook. Ganon din po sa vermicast. Pwede kayong makabili nito sa mga tindahan ng halaman. Nagbebenta sila nito naka-plastic. Parang tingi-tingi. Hindi sila nagbebenta ng sako-sako. Makakakuha ka ng sako-sako nito sa online din. At sa Facebook. Sumali kayo sa mga groups ng vermicast. Meron sa Facebook nito. Sumali lang kayo doon and then magtanong kayo kung saan makakabili. Nagdi-deliver din sila nito. Sako-sako pwede kayo makabili. Pero sa mga farm shop, makakabili kayo nito naka-plastic. Siguro mga 5 kilos, ganon. Ito po yung example ng basa na dumi ng baka. Tingnan natin ilalim. Ayan o. Ang dami pa pong mga insekto. Pero mabilis silang tumatakbo. Ayan. Mabilis silang ayan o. Kaya po hindi pa pwedeng gamitin yung mga basa eh.
Ayun oh. Ang dami pang insekto. Ang daming mga gumagalaw. Kaya kailangan po talaga patuyuin muna. At pag nabilad na po ito sa araw, durugin ng konti, ibilad sa araw, maglalayasan na yung mga insekto. Yung mga gumagalaw na yan. At yung iba mamamatay dahil mga soft fungus ang tawag sa kanila. Maarawan lang yung namamatay na. Parang anay. Alam niyo po yung anay, nagtatago sa lupang ginagawa nilang bahay. Kasi maarawan lang sila, namamatay na sila. Yan o. Ang dami pang mga gumagalaw na parang mga bakterya o mga bad bacteria. Halo-halo na po yan. May good bacteria rin po dyan. So dapat po talagang patuyuin natin itong sariwa pang cow manure. Mas delikado po dito yung hindi natin nakikita ng mortal eye natin, yung mga microorganism na makikita mo lang sa microscope. Sobrang liliit po nun. Pero may napanood ako sa Mag-Agri Tayo, isang TV show yon. Ang mga bad bacteria ay 30% lang. Mas marami pa rin ang good bacteria. So pwede niya ring matalo ng good bacteria ang mga bad bacteria dahil konti lang sila. So nasa sa inyo na po yan. Pwede nyo ring subukan kahit basa pa. So nasa inyo na po yun. Kasi yung kabila naman ay tuyo na, medyo tuyo na. Ayan o. Medyo tuyo na. Pero pag binaliktad nyo, basang basa pa. Pero po sa akin, hindi ko ire-recommenda ang paggamit ng basang dumi ng hayop. Like cow manure, goat manure, carabao manure. Okay, nakapuno na po ako. So yun lamang po ang sagot ko kasi maraming nagtatanong sa amin sa akin sa comment box kung pwede daw ba gamitin ang cow manure kahit basa pa or sariwa pa. So yun na po yung paliwanag ko sa mga sinasagot ko sa inyo. Hindi pa po pwede, kailangan talagang patuyuin pa. Ganon din po dito sa vermicast. Ang dami din pong nagtatanong sa akin, ano daw po ba yung vermicast? Ang daming nagtatanong sa comment section. Kasi po sa mga previous video ko, sinasabi ko na ang ginagamit kong fertilizer ay vermicast. So yung iba nagtatanong kasi wala silang idea kung ano ba ang vermicast. Well, ang vermicast po ay galing sa dumi ng uod. At ang uod na po yun ay imported. Kung tawagin ay African Nightcrawler. Siguro galing silang Africa. Kaya ang pangalan ay African Nightcrawler. Ano po yun? Kinukultured. Marami po kasing nagpuproduce nito dito sa Pilipinas. Kasi kumikita sila dito. Ang ginagawa nila, gumagawa sila ng vermicompost bin na parihaba. Madalas parihaba ang ginagawa nila eh. Tapos tatambakan nila yon ng mga pagkain ng uod, pagkain ng ANC. Kung tawagin nila ay ANC, African Nightcrawler. Ang kadalasang pagkain na nilalagay nila ay yung banana stalk. Yun po yung sanga ng saging at yung katawan ng saging. Pipira-pirasuhin po nila yon. At yun ang kadalasang pinapakain nila sa Nightcrawler. So habang kumakain yung mga uod, dumudumi po sila doon sa loob ng vermicompost bin. So pag naubos na po yung mga pagkain na yon at puro ganito na, puro dumi na ng uod,
yun na po yung time ng pag-harvest nila. At pwede na nilang ibenta. Dahil nga ay puro ganito na, wala na yung mga banana stock at kung mga iba pang pagkain na nilalagay nila. So harvest time na po yun. So yun po yung paliwanag ko sa mga nagtatanong kung ano ba ang vermicast. Ito po yung nakuha kong cow manure kanina. Ito po ipatutuyuin ko pa. Mga ano to tatlong balde. Ang ginagawa ko po dinudurog ko gamit ito. Ganyan lang para madaling matuyo. Kailangan medyo durug-durugin. Kaya lang ngayon walang araw. Pero okay lang yan. So, dudurug-durugin lang at hihintayin nating matuyo. Yung tuyo-tuyo na talaga. After 24 hours, eto na po. Ready na po ito. Kulay na yung cow manure at vermicast. Ang gagawin ko po ay isasala ko lang. Ganyan. Then lalagay ko dito. Tapos ito pong pinagsalaan, pwede pa pong gamitin. Babalik ko dito. Up to 3 times pwede pong gamitin to. And then after 3 times ko nang nagamit, pwede nang ihalo sa lupa. Maganda rin to sa lupa, pampabuhaghag ng lupa, at the same time pataba na rin. Ito na po kahardin. Ito na yung pinaka finished product. Ready for application na po ito. Meron pang natira kasi maliit lang yung lagayan natin. Pero sasalain ko rin po ito. Tapos yung napagsalaan ibabalik ko rito. Lalagyan ko uli ng tubig. Okay, nilagyan ko uli ng tubig. Mga 3 beses lang po kung gamitin ko ito. Ayan na. So sa pangalawang beses na gamit, medyo tumabang na. Compare mo rito sa nauna. Okay, i-apply ko na po ito. Samahan nyo ko. Ito po'y pandakaki. Ito po'y inatake ng caterpillar. Kaya naubos po yung dahon niya. Ayan. Tuloy, dalawa ito Ito isa magandang dahon. Tapos itong isa, di ko alam kung pangalan nito Baka pwede nyong comment sa sa comment section. Ayan ayan siya. Ito natural yung pagka-dark niya, yung dulo ng dahon. Hindi ko alam kung ano pangalan nito. Paki-comment na lang nyo po sa comment box kung alam nyo yung ID nito. Ito po yung aking lemon. Ang taas na niya, hindi pa siya namumunga. Applyan ko siya. Pwede rin po ilagay sa sprinkler, kagaya nito. Ito yung aking lemon. At ito yung isa sa paborito ko, ang aking San Francisco.
there you have it, garden. And shout out po to Home Food Garden. Mabuhay po kayo. At maraming salamat po sa lahat po ng nagsusubscribe sa akin at nananatiling sumusuporta. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please do subscribe. Pindutin nyo na po ang like and share kung nagustuhan nyo ang video na to. Maraming salamat po sa panonood. See you in my next video. Once again, this is June and saying happy gardening. Wala pong amoy oh. Yung aking manure tea, wala po siyang amoy. Para lang siyang amoy lupa. Yan. Napaka-nutritious na po nito. Napakaganda po sa halaman nito. Yung kombinasyon ng cow manure at vermicast. Very rich in nitrogen, rich in minerals.